What is up? Anong araw na ba ngayon? Hindi ko na alam kung anong araw mga bab. Basta what is up? Umaga, kakalabas lang natin ng work. Monday yata ngayon. Ay hindi, Tuesday pa lang ngayon. Yan ang disadvantage ng ng graveyard or night shift or knock shift. Nakakalito yung araw mga babs. Papasok ka ng ibang araw. Halimbawa, pumasok ako kagabi Lunes, lumabas ako Martes. So Martes na pala ngayon. So yun, welcome back to my channel mga babs. What is up? Woo! May mga gabi na kahit puyat ka, kahit na magdamag kang gising, may energy ka pa rin pagdating ng umaga. Tapos may mga gabi naman, may mga duty naman na nag-duty ka ng gabi na latang-lata ka talaga, Pero today, ewan ko ba't may energy ako. Hindi naman ako natulog sa sa work. Pero hindi naman ganoon din kabigat yung trabaho ko pag gabi kasi nagbabantay lang ako mga babs. Nagbabantay lang ako ng mga residents, Yun ang advantage ng panggabi nga pala. So, lalo na dito sa sa ganitong klaseng trabaho. Kaya sabi nila, mas magaan yung work ng panggabi, mga babs. Mapa-caregiver ka, CNA, kagayon DSP, nurse, ayan. Mas magaan sa gabi kasi nga yung mga alaga, mga residents or mga patient, hospital tawag kasi patient, sa resident, sa mga home care, sa mga care home tawag is resident, ganoon. Kasi nga doon na sila nakatira kaya resident na. So pag panggabi ka, pag third shift, kahit na yung second shift, mostly natutulog na kasi sila, So mas magaan yung work. Ang nabigat lang talaga mga babs is yung napupuyat. Yun lang ang kalaban mo sa panggabi, sa night shift. Kaya hindi lahat ng mga tao kaya yung ganitong schedule. Actually, wala naman malakas tsaka yung mahina. Hindi ko alam kung meron. Pero siguro dala na rin ng kailangan kasi minsan pag kailangan kang duty ng panggabi, I mean situational, kumbaga depende sa sitwasyon, lalo na dito sa abroad, kailangan dalawa kayo nagtatrabaho and kailangan alternate, lalo na pag may mga bata kayo. Although sa amin naman malalaki na yung mga bata, mga anak namin malalaki na, kaya lang yung situational basis na wala pa nagda-drive sa kanila, so kailangan kong magpanggabi talaga. Kagaya nung, kasi may mga instance, may mga nangyayari minsan na pwede naman ako magpang umaga kaya lang hindi ako makakapag full time pag pang umaga yung pasok ko. Like pwede kong gawin na 4 hours paghatid ko sa estudyante ko. Tapos after 4 hours susundin ko yung estudyante ko. Tapos pag nahatid ko na sa bahay, papasok na naman ako ng another 4 hours or 6 hours or 5 hours, May mga paraan naman kasi dito per oras naman ang work. And yun nga lang, may disadvantage at advantages yung mga yon. Pagka part-time lang ang work mo. Ang advantage niya is yun, flexible yung oras mo. Ang disadvantage, pagka part-time ka lang, hindi ka makakakuha ng mga benefits na binibigay nila sa mga full sa mga full-time, yun. Kaya maganda rin talaga full-time. Yun nga nasabi ko, situational basis. Minsan depende rin siguro sa sitwasyon kasi
Masakit din talaga yung panggabi. Ako malakas ako sa panggabi mga paps, sa totoo lang. Night person yung tinatawag nilang night person, ano. Night person talaga ako mga paps, magmula nung kabataan ko. Pero ngayon sa edad ko parang ano na rin mga paps, parang struggle na rin ako sa panggabi. Parang struggle, parang nararamdaman mo na rin yung ano, yung puyat, di kagaya nung kabataan natin kahit 3 days or 3 nights tayong hindi natutulog. lalo na sa mga hindi nakakaalam, nung kapanahunan ko, ano, doon yung usong-uso yung banda, nagbabanda kami noon. Tapos ayun, kaya minsan may time na 3 nights di kami natutulog, lalo na pag may gig kami, kasi usong-uso nung panahon ko yung mga ano, yung mga Battle of the Bands. Minsan may ano kami, may battle, o kaya usong-uso yung mga concert noon, may mga front acts kami. So kaya noon sanay talaga ako, pero ngayon nararamdaman ko na mga paps, yung puyat nararamdaman ko na. Kahit sanay ako sa puyatan, siguro nasa edad din, ano. Kumbaga wala di na tayo pabata kumbaga sa kanta ni ano, no, ni Shackle, di na tayo pabata. Kalimutan ko na yung lyrics to. Yo, parang ganun. So dama mo na rin yung ano, yung hirap sa puyat. Pero yun nga, doon pumapasok yung kailangan kasi. Pero maganda rin talaga yung pang umaga mga paps na trabaho. Pero parang feel ko yung panggabi. Ang gulo, ano? Basta parang mas maganda yung pang umaga kasi ang tulog talaga ng tao is gabi, di ba? Hindi naman umaga eh. Kaya kapag panggabi ka, nakakatulog ka nga ng umaga pero hindi naman kumpleto. Tutulog ka, paidlip-idlip, tapos gigising ka, lalo na may atid sundo. Ayun, so ayan, nabanggit ko lang kasi yun nga, ang ganda ng ano natin ngayon, ng pakiramdam natin kahit nag-overnight tayong gising. Minsan nasa condition ng katawan natin, ano, na okay yung pakiramdam natin kahit na magdamag tayong gising. Meron naman yung sapat yung tulog mo pero parang ano, nanlalambot ka kapag gabi. So yun lang ang ano ko ma-share ko sa mga gustong magpanggabi. Madali dahil sa workload, pero mahirap talaga kalaban ang panggabi. Ang magiging kalaban mo talaga sa panggabi is yung puyat mga bab. And sabi nga nila, hindi ko lang alam kung chismis lang. Pagka ano ka daw, night shift kang worker is kumbaga nababawasan ng nababawasan ng 50% ang lifespan ng buhay mo. Yun ang sabi, no? Nababawasan daw yung lifespan ng buhay mo. Hindi ko alam kung scientifically proven ba yun, totoo ba yun o ano. O sabi-sabi lang, ano. Pero may mga kakilala naman ako na overnight workers ever since, lalo na nandun ako sa warehouse, na hanggang ngayon buhay pa rin sila. Overnight sila. So yun, mahirap nga ba ang night shift or third shift or night shift? Ang sagot is depende. Depende mga paps. Mahirap. May cons and ano, may pros and cons. Yun nga, mahirap kasi kalaban mo yung puyat. Madali kasi tulog yung mga pasyente mo, lalo na sa ganitong field ng work. Ayan, kagaya nito, kaya ganyan yung setup, ano. Yan, pag uwi ko, time check is 7:45, saktong-sakto mga bab. Iatid ko si Bunso sa school, idadrop ko sa school. Si manager naman, iba-iba yung schedule niya. Minsan 9:30, so pag hatid kay Bunso, diretso na dun sa work niya.
Tapos yung nakakatulog na ako noon hanggang sunduin ko na naman si Bunso. Ganun lang ang setup. Yeah, kaya kailangan talaga may panggabi, may pangumaga. So minsan hindi mo masasabi na gusto mo. Yung parang gusto mo lang, minsan talaga kailangan. Tawag ng pangangailangan. Tawag. Mali. Kumbaga, depende sa sitwasyon, kaya ganun. So yun mga bap, update ko na lang kay mamaya. Uwi muna ako. Makakapag-diis pa ako kasi lalabas yan si Bunso. Nagre-ready pa yan siya. Hoy, malinis siya ngayon mga baps. Wait, ang linis ka, no? Kakalinis lang siguro. Oh, pwede na mag-barbecue doon, no? Ayun, sana makapag-barbecue tayo doon. Barbecue ka ng dyan, no? Siyempre, mag-barbecue ka. Hindi ko alam. Peace sana sasabihin ko. Ang sasabihin ko sana yung pusit. Mangangamoy, no? Summer, summer vibe. Tapos maglakad ka ron, swimming ka sa amenities. Pwede. Check mga bap, 104. Dito tayo sa Walgreens. What is up? Ayun si manager. Hatid lang natin saglit. Gas lang tayo saglit. At wala nang gas itong pinampapasada natin, si Kikay. So this time gamit ko yung ating Uber card, Uber Eats, di ba? Pero pa yung salip natin. So itong sa Uber Eats yun ang ikakarga natin. So yun, $30 from Uber Eats card natin. Ayos din, di ba? Malaki din ang tulong ng yung mga papitik-pitik pasada natin. Pitik-pitik pasada natin sa Lyft tsaka sa Uber. So yung kinarga natin from Uber Eats na hindi naman tayo masyadong nagpabiyahe doon. Madalang lang. Yun ang ginamit natin na gas. So yung kinita natin sa Lyft, hindi pa natin nagamit, mga paps. So yun, di ba, may tulong din yung pagpitik-pitik pasada natin kapag full tank gas tayo. Yeah, let's go. Yun ang inasal, chicken inasal. Kakain muna ako. Thai rice. Nagpa natin ng sauce. Kakain muna ako mga paps. Check tayo na sulat. Puro ganito lang, puro junk. Ayan, lumabas muna ako kasi naparami yung kain natin dun sa Mang Inasal, chicken inasal na ginawa ni Panganay. Hindi pa naman ako pwedeng matulog kasi alanganin yung oras, 2:20 na. Si Bunso susunduin natin ng alas 3 or 3. Ayan, kaya ito, tayo-tayo lang muna dito sa labas. Naglakad na rin kami kanina ni manager. Niyaya niya ako maglakad. Siya naman kasing kumain kanina. Ako hindi naman ako kumain. Tapos siya yung busog. Busog siya kanina. Nag-aya din maglakad. Ngayon, eto, tambay-tambay lang ako dito. May parking. Ayun, parang sa Pilipinas lang. Tambay lang tayo dito. Hoy pare! You tell me! Ganyan dito mga paps, walang tao. Ayan o. Di ba? Walang tao sa kalye. Kalye. Sa bagay, parking lot ito. Pero wala yung apartment. Nasa loob lahat ng mga tao. Kahit dyan pa, maglakad ka dyan sa mga kabahayan. Walang tao. Yan, ganyan dito sa Jumerica. Yan, tambay-tambay lang tayo dito mga paps. Hindi ako nakapag-park dito eh. Dito pinapark si Itim eh. Kaso may nakapark kagabi, kaya doon ako nagpark kay Itim. Ayun Kaya ganyan lang dito, wala ka man mapuntahan na mga marites, walang mga marites. Walang mga marites dito, tsaka mga tambay mga paps. Ay nako.
Siguro lalakad ako isang beses tapos uwi na. Matirik ang araw, oh. Matirik ang araw pero presko mga paps. Presko yung hangin. Ayan si kuya, nag-e-exercise, oh. Kahit matirik yung araw. Nag-shooting siya doon, basketball. Tagal ko nang di rin nakapag-basketball dyan. Kaya butsyog na naman tayo. Tiyan natin, lumalaki na naman mga paps. Lalo na, puro kain, ano. Yun ang disadvantage pa pala ng panggabi mga pap. Sa umaga, sira yung tulog mo. Ayan, ganda ng Honda na to. Sa umaga, sira yung tulog mo. Tapos, gaya niyan, pag busog ka pa, tapos kailangan mo nang matulog kasi naghahabol ka rin ng oras. Dahil nga, kailangan mong matulog para magkaroon ng energy na naman, ano, sa puyatan. So yun ang disadvantage ng ano, ng nagpupuyat ng panggabi mga paps. Alam na mga panggabi yan. Ang hirap i-balance ng ano, ng buhay pag panggabi. Yung ating ano dito, yung aquarium natin dito mga paps, oh. Tinanggalan ng tubig. Aquarium, fish pond pala. Yung fish pond ko dito, tinanggalan ng tubig ngayong summer. Ayan, siguro ano, siguro papalitan ng tubig kasi mabaho na yung tubig dito ng mga nakaraan, eh, di ba? Itim na itim yung tubig. Yan, no? Pinabayaan muna nilang madrain. Kaso nung minsan umulan, 2 araw yata umulan, eh, nagkaroon na naman tubig. Di ko alam kung anong plano nila dito, kung babalik pa yung fish pond o baka gagawa na lang ng ibang ano, ipa-flat na lang to, hindi ko alam. Ito pa naman, dito pa naman kami na-attract dito sa design niya, kaya kami gustong-gusto namin mag-rent dito noon ng dito kami nag-rent dahil dyan sa ang ganda ng view niya dito sa gate. Let's go. Ito yung ano nila, studio type na apartment ito, maliit lang mga paps. Ayan, sarap maglakad mga paps. Lalo na mapuno. Ayan, oh. Di man tayo nabibilad. Ayan. Ganda ng apartment na to mga paps. Tahimik. Tapos presko. Kasi nga napakaraming puno. Ayan, oh. Ayan mga paps, oh. Ganda. Preskong presko. Nung una ko nakita itong apartment na to, sabi ko ano, gusto kong, nung wala pa kaming ano, credit score, pinapanalangin namin na dito kami makakuha ng apartment, na ma-approve kami dito. Tapos yun, pinagkaloob ng Panginoon na nandito nga kami, nakakuha kami dito. Pero medyo pricey siya mga bab, mas pricey compare sa iba. Pero kung makikita nyo naman, makikita nyo pag nag-Uber Eats tayo, no, yung mga itsura ng ibang apartment complex, hindi rin maganda. Tsaka maraming ano, maraming mga ghetto. Dito napakatahimik. Tapos yung mga nakatira parang mga professional ganoon. Yun lang, na-share ko lang kasi sarap paglakad-lakad dito. Ayun, oh, dami mga puno. Ang downside lang nito is ano, yung apartment wala siyang sariling laundry. Pero ganyan, meron siyang laundry room. Ibig sabihin wala siya sarili sa iyong ano, sa mismong apartment mo. Nakahiwala yung laundry room, ayan. So kailangan mo pang lumabas ng bahay. Gusto ko sana kung nakasama na sa apartment mismo para anytime, kahit umuwi ka ng gabi, pwede ka nang maglaba ka agad. Hindi nadadaming labahin. Eto, kapag everyday off namin, doon lang kami nakakapaglaba dyan. Hindi naman pwedeng araw-araw. Ayan o, mga babs, presko, no? Sarap, parang Pinas lang ang ano. Tapos may naririnig kang mga ano doon. Yun, no? Huni ng ibon. Ayan, pasok na siguro tayo. Medyo natunawan na rin ako. Bumagsak na yung kinain ko. And siguro 3 o'clock na nito. Mahaba na yung video natin nito. Alright. Ito yung sinasabi ko, may Tesla rito. Dumadami sila, yung mga Tesla dito dumadami. So ibig sabihin pwedeng mag-Tesla kahit nasa apartment ka. Marami naman pala kaming ano dito, charging station.
area na to.